Si Nor ay isang masipag na binata na ipinanganak sa isang simpleng pamilya, na may pangarap na maging isang adventurer balang araw. Sa kabila ng kanyang mga kabiguan sa buhay at labis na kawalan ng talento, hindi siya sumuko at nagsanay ng maraming taon upang ma-master niya ang pinaka-basic na kakayahan na parry, at naging pinakamalakas. Nagsimula ang series kay Nor na maagang nagbabanat ng buto upang kumita ng pera, habang sa hapon naman ay tumutulong siya sa isang construction site at nagbubuhat ng ilang sako ng semento na dinaig pa ang uminom ng 6 na cobra. Ngunit matapos ang kanyang trabaho ay bigla siyang nakarinig ng isang sigaw, na kung saan nang tignan niya ito ay bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga kabalyero na prinoprotektahan ang isang nakatali na babae, laban sa pangit na si Minotaur. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Nor noong siya ay isang normal na bata pa lamang, at inaasikaso ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Pinunasan ng kanyang ina ang dumi sa kanyang mukha, habang humihingi ito ng tawad dahil wala man lang itong magawa para sa kanya. Kinagabihan, matapos ihanda ni Nor ang kanilang masarap sanang hapunan, nakita niya na lamang na pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na ina. Nang ilibing niya ang kanyang ina sa tabi ng puntod ng kanyang ama, doon na nagsimulang mamuhay si Nor ng mag-isa at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain, ngunit nalulungkot pa rin siya sa tuwing wala na siyang kasalo sa pagkain. Isang gabi, nang matagpuan ni Nor ang isang libro, naalala niya na ito ang libro na madalas basahin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ito ang kwento ng isang adventurer kasama ang kanyang mga kaibigan na ginawa ang iba't ibang misyon upang iligtas ang lahat mula sa hari ng mga patay, na kung saan ito ang naging dahilan upang maalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na mamuhay siya sa paraan na gusto niya. Kaya kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang, upang tuparin ang kanyang pangarap at tahakin ang landas ng pagiging isang adventurer. Dahil ito ang unang pagkakataon na lalayo siya sa kanilang tahanan, naglakas loob si Nor at nilagpasan ang tila proteksyon sa kanilang lugar, habang kinalaunan ay narating na niya ang bayan. Doon ay napanganga si Nor sa dami ng tao at paninda, habang ikinamangha niya nang makasalubong niya ang kanyang future self. Agad siyang nagpatuloy at tumungo sa Adventurers Guild, ngunit doon ay pinapaalis siya ng isang nakapikit na lalaki dahil hindi daw yun lugar para sa mga bata at baka ikabahala pa ng kanyang mga magulang. Ngunit nang sabihin ni Nor na wala na siyang mga magulang ay doon na naawa sa kanya ang lalaki, at sinabihan na ang lahat ng magpaparehistro sa guild ay kailangan munang dumalo sa training school. Doon ang lahat ay magkakaroon ng pagsasanay batay sa kanilang trabaho na napili, at kung nais talagang maging isang adventurer ni Nor, ay kailangan muna niyang matuto ng ilang kasanayan. Kaya dala ang nag-uumapaw na determinasyon ay tumungo si Nor sa training school upang matuto bilang isang swordsman, kung saan nakasama niya ang mga mas matatanda sa kanya. Ngunit makaraan ang ilang linggo ay pinatigil na si Nor ng kanilang guro dahil ang tanging natutunan lamang niya ay ang parry, kung saan pinayuhan siya na pumili na lamang ng ibang landas bukod sa espada. Kaya't nagsanay na lamang si Nor bilang isang warrior dahil nais niyang maging si Tigreal, ngunit pinatigil din siya ng guro roon dahil hindi angkop sa kanyang katawan ang mabibigat na pagsasanay, na maaari pa niyang ikamatay. Hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at tumungo siya sa ibang training school, ngunit maski sa archery at pagiging thief ay hindi rin siya nag-qualified. Habang singliit lamang ng apoy ng palito ang kaya niyang gawin bilang isang mage, hindi rin siya tinanggap bilang isang healer dahil mababang antas lamang ng pagpapagaling ang kaya niyang gawin. Nang bumalik si Nor sa guild, ikinagulat ng lalaki na wala man lang siyang natutunan na kahit isang disenteng kasanayan sa loob ng 3 buwan. Kaya malungkot siyang bumalik sa kanilang tahanan, habang humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang kabiguan, at inamin na wala siyang talento sa pagiging isang adventurer. Ngunit tumanggi pa ring sumuko si Nor at nagpasya siyang ituloy ang kanyang pagsasanay, habang iniisip ang payo ng kanyang guro sa espada, na kapag sinanay niya ang tanging kakayahan na mayroon siya ng paulit-ulit, ay maaari siyang matuto ng bagong kasanayan. Kaya gamit lamang ang kanyang kakayahan na parry, nagsanay siya mula umaga hanggang magdamag sa loob ng 1 taon, hanggang sa punto na kayanan niyang sumalag ng 10 espada sa isang paghinga lamang. Lumipas pa ang 3 taon at nagawa na niyang sumalag ng 100 espada, ngunit wala pa rin siyang nabubuksan na bagong kasanayan. Gayunpaman ay hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at nagpatuloy siya sa pagsasanay hanggang masira na niya ang kanyang hawak na espada, at pinagaling ang kanyang kamay gamit ang mababang antas ng pagpapagaling.
Lumipas pa ang 10 taon at nagawa na niyang sumalag ng 1,000 espada, na sa sobrang lakas ay pati ang kagubatan sa kanyang paligid ay naalog niya. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Nor dahil hindi pa rin siya natututo ng bagong kasanayan. Ngunit nagpa siya si Nor na subukan ito sa huling pagkakataon at nagsumite siya ng isa pang form upang maging ganap na adventurer, na kasama ang kanyang mga kakarampot at mababang mga antas ng kasanayan. Dahil nag-aalangan ang bagong receptionist sa mahihinang kasanayan ng bida, iminungkahi nito na pumunta muna siya sa training school, ngunit sinabi ni Nor na napagdaanan na niya ang prosesong iyon. Ngunit biglang dumating ang guildmaster na medyo tumanda, kung saan muntik na nitong hindi makilala si Nor dahil sa laki ng pinagbago ng bida. Ipinaliwanag ng guildmaster kay Nor na may iba't ibang ranggo ang pagiging isang adventurer at ang pinakamababa ay E-rank, ngunit dahil wala man lang siyang kahit isang kapaki-pakinabang na kasanayan para maging E-rank adventurer, ay malabo pa sa tubig ng kanal na makatungtong siya rito. Ngunit biglang naalala ng guildmaster na may mababa pa sa E-rank at iyon ang F-rank adventurer, ang pinakamababang ranggo na marahil walang masyadong nakakaalam nito. Subalit sinabi ng guildmaster na may limitasyon ang pagiging isang F-rank adventurer, kung saan ipinagbabawal ang paghunting o pagpunta sa labas ng bayan upang kumuha ng mga item, habang ang tanging pinapayagan lamang ay ang pagkuha ng iba't ibang trabaho sa loob ng bayan. Kaya kahit ganoon ay agad na tinanggap ito ng bida, kung saan nakuha na rin niya sa wakas ang kanyang lisensya sa pagiging isang adventurer. Mabilis pa sa 4:00 na sinimulan ni Nor ang pagkuha ng mga trabaho sa bayan, kung saan gamit ang kanyang mga low-level skills ay nagagampanan niya ang pagiging isang F-rank adventurer. Habang matapos naman ang mga gawain sa umaga ay nagsasanay naman siya sa hapon, kung saan masaya si Nor na natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap na maging isang adventurer, na nakakatulong sa mga tao. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, biglang inatake ni Minotaur ang kapitan ng mga kawal, na kung saan sa isang atake ay binawian agad ito ng buhay. Habang matapos din itong paslangin ang natitira pang mga kawal, isusunod na sana ng halimaw ang babae ngunit binato ito ni Nor upang makuha ang atensyon nito, at upang makatakas din ang babae. Kaya nang atakihin siya ng halimaw ay ginamit ni Nor ang kanyang parry skill upang salagin ang mga nakakamatay na atake ng halimaw, ngunit dahil wala siyang ibang kasanayan ay hindi niya ito magawang atakihin. Ngunit nang mapansin ng halimaw ang nanigas sa takot na babae, muli itong pinunterya ng halimaw ngunit mabilis na pumunta si Nor sa harapan nito upang salagin ang atake, na nagresulta sa pagkasira ng kanyang espada. Kaya nang muling umatake si Minotaur ay buong lakas na ginamit ni Nor ang kanyang kaisa-isahang kakayahan, na sa sobrang lakas ay tumilapon sa leeg ng halimaw ang sandata nito at ikinapugot ng sariling ulo nito. Sa huli ay muling nawasak ang hawak na espada ni Nor habang nakalaya naman ang babae mula sa pagkakagapos. Nang tanungin nito ang kanyang pangalan ay suplado pala sa personal ang bida, habang dumating na rin ang iba pang mga kawal. Nang makabalik si Nor sa bayan ay naisip niya na muntik na siyang mapatay ng pangit na baka, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang magsanay ng husto. Samantala ay inimbestigahan na ng mga nakakataas ang namatay na halimaw, habang ang babae kanina na nagngangalang Lady Lin ay nagbigay respeto naman sa mga namatay na kawal. Bigla naman dumating ang kanyang personal na bodyguard na si Ines, kung saan humingi ito ng tawad dahil wala siya sa tabi niya noong mangyari ang insidente. Ngunit habang sinasabi ni Lin kay Ines na hindi niya kasalanan iyon, lumapit naman sa kanya ang isang kawal at sinabing kailangan na nilang bumalik ng kastilyo para sa detalye ng nangyari. Nang makuha lahat ni Lord Rain ang nangyari sa insidente, nagtataka siya kung paanong napunta ang isang Minotaur sa lugar na iyon, puwera na lamang kung may isang taong nagsummon nito mula sa kailaliman ng lupa gamit ang isang mahika. Nang maisip ni Rain na isa itong tangkang pagpatay sa kanyang kapatid na si Lin, sinang-ayunan naman ito ng kawal dahil nakakita sila ng isang singsing sa isang bangkay sa pinangyarihan ng insidente. Pinasuri nila ang singsing at nakakita sila ng mana stone na napakapuro, para matagpuan lamang sa merkado. Nang idagdag pa ng kawal na natuklasan din nila na ang natitirang spell sa mana stone ay nagmula sa Magic Empire of Deridas, naisip ni Rain na hindi ito isang ordinaryong tangkang pagpatay dahil hindi man lang nila itinago ang ebidensya, bagkus marahil nais ng Deridas na magsimula ng isang digmaan, at ang kanilang pakay ay ang kayamanan sa loob ng Dungeon of the Lost. Pagdating naman sa tao na nagligtas sa buhay ni Lin ay wala silang kahit anong impormasyon tungkol rito,
dahil matapos nitong talunin ang Minotaur gamit ang ordinaryong espada, ay bigla na lamang itong naglaho. Samantala ay ikinagulat naman ng Guildmaster nang makitang buhay pa si Noor, dahil mayroon daw halimaw na lumitaw sa dungeon malapit sa pinagtatrabahuhan niyang construction site, kung saan sobrang nag-aalala ito sa kanya nang hindi siya dumating pagkatapos ng trabaho. Humingi naman ng paumanhin si Noor dahil noong may mga kaina-hinalang tao daw na sumusunod sa kanya kahapon, ay agad siyang umuwi pagkatapos ng trabaho. Nang sabihin ng Guildmaster na buti na lang ay hindi nakatagpo ni Noor ang halimaw dahil kahit daw ang mga A-rank adventurer ay mamamatay sa laban na iyon, naisip naman ni Noor na buti na lang ay isang pangit na baka lamang ang nakalaban niya kahapon. Sinabi pa ng Guildmaster na isang misteryosong lalaki daw ang pumatay sa halimaw sa isang atake lamang, kung saan walang ideya si Noor na siya pala ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kinalaunan pa ay habang nag-uusap sila ng Guildmaster ay biglang lumitaw si Lady Lin sa likuran ni Noor, na sinasabing gumamit siya ng detection skill upang mahanap lamang ang bida. Nang magsimulang makilala siya ng mga tao sa guild ay hiniling ni Lin kay Noor kung maaari ba silang mag-usap sa ibang lugar, biglang tinanong ng Guildmaster ang bida kung anong ginawa niya, ngunit tiniyak ni Noor na isa siyang mabuting tao. Sa labas ng kalye ay patuloy na hinahanap ng mga kawal ang bida, ngunit dahil sa concealment magic ni Lin ay hindi sila nakikita ng mga ito. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, lubos na nagpapasalamat si Lin kay Noor sa pagsagip sa kanyang buhay, dahil hindi lamang niya nailigtas ang kanyang buhay kundi pati na rin ang mga mamamayan ng kanilang kaharian. Inalok ni Lin si Noor ng lahat ng yaman ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya, ngunit mabilis na tumanggi si Noor at sinabing sapat na ang kanyang mga pasasalamat. Ikinagulat ito ni Lin at iginiit na nais din ng kanyang ama na personal siyang pasalamatan, ngunit muling tumanggi si Noor sa kahit anumang alok ng prinsesa, maging lupain man o solusyon sa anumang problema. Doon na nagdrama si Lin at sinabing hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi pumapayag si Noor na maayos siyang mabayaran. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Noor nang ginamit din niya ang mga salitang iyon noong siya ay nag-a-apply para makapasok sa training school, kung saan doon na siya pumayag na makipagkita sa ama ni Lin ngunit hindi siya tatanggap ng anumang gantimpala. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo ay nakasalubong nila doon si Ines, kung saan sinabi nito na ang amang hari ni Lin ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa audience chamber. Habang ipinapakilala ni Lin kay Ines ang bida bilang ang nagligtas sa kanyang buhay, si Noor naman ay walang ideya kung ano ang posisyon ni Ines at iniisip na marahil ito ang kanilang katulong, ngunit nagtataka siya kung bakit nakasuot pa ito ng armor. Nang ipagpatuloy na nila ang paglalakad, isang lalaki ang kanilang nadaanan at agad nitong itinutok ang sandata nito kay Noor. Habang ito ay may pangalan na Gilbert, sinabi rito ni Ines na ibaba ang kanyang sandata, dahil si Noor ang lalaki na nagligtas sa buhay ni Lady Lin mula sa halimaw. Nang ibaba ni Gilbert ang kanyang sandata, pabulong na sinabi sa kanya ni Ines na sumama sa kanila sa loob, na lumalabas na hindi pa nila lubos na pinagkakatiwalaan ang bida. Samantala nang malaman ng hari mula kay Rain na ang kaharian ng Deridas ang posibleng nasa likod ng pag-atake kay Lin, hindi ito nagustuhan ng hari dahil tila sinisira ng mga ito ang pinagkasunduan nilang pangkapayapaan. Inaasahan na ito ni Rain dahil mula pa noong huling pagpupulong nila sa hari ng Deridas, ay nais na nitong isuko nila sa kanya ang mga karapatan sa Dungeon of the Lost, na kung saan tila matagal na nitong pinaplano ang kanilang pagbagsak. Maya-maya pa ay dumating na rin si Lin habang agad na nagbigay ng paggalang ang dalawa sa hari, ngunit si Noor ay nagpatuloy lamang sa paglalakad na parang parte ng pamilya. Nang ipakilala ni Lin sa kanyang ama si Noor bilang ang nagligtas sa kanyang buhay, agad na sinabi ni Noor na hindi siya isang noble at hindi rin pamilyar sa tamang pag-uugali, kaya maaaring aksidente siyang makagawa ng hindi magaganda. Ngunit ayos lang daw ito sa hari at agad na nagbigay ng lubos na pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak, subalit ikinagulat ni Noor nang biglang alukin din siya nito ng kayamanan o lupain bilang kabayaran. Kaya nang agad itong tinanggihan ni Noor ay napatigil ang hari, kaya itinaas pa nito ang gantimpala sa pamamagitan ng pag-alok ng kalahati ng kayamanan na nakuha nila mula sa dungeon na matatagpuan sa kanilang lugar, subalit muli itong tinanggihan ni Noor dahil ang kanilang pasasalamat ay sapat na para sa kanya. Ngayon ay hindi alam ng hari kung ano ang maaari niyang ibigay kay Noor dahil tinanggihan nito ang lahat ng kanyang alok, kaya't lumapit siya sa kanyang trono at kinuha ang espada bilang regalo sa bida.
Sinabi ni Rain na ito ay napakahalagang espada, ngunit sinabi ng hari na ayos lamang iyon dahil hindi na rin niya ito ginagamit at wala naman makakaalam basta't palitan niya lang ito ng isang replika. Nang ibigay ito ng hari kay Noor ay agad niyang naramdaman ang bigat ng espada, habang sinabi ng hari na isa lang itong bagay na nakuha niya noong siya pa ay isang adventurer, kaya't ayos lang natanggapin ito ng bida. Kaya't nang hiniling ng hari na subukan ito ni Noor, winasiwas niya nga ito sa hangin at naglabas ng malakas na puwersa, na ikinagulat ng lahat na nasa paligid. Pinuri ng hari si Noor sa kakayahan nitong iwasiwas ang espada gamit lamang ang isang kamay, habang hiniling niya din sa bida na sanayin nito ang kanyang anak. Ngunit nang sabihin ni Noor na wala siyang maituturo sa isang taong kasing talented ni Lin at dapat ito mismo ang magdesisyon tungkol rito, sumang-ayon naman ang hari sa kanya sabay tawa. Habang palabas ng kastilyo, napansin ni Noor na ang kanyang espada ay may eksaktong lapad na tamang-tama para magkasya sa mga kanal na karaniwan niyang nililinis, kaya't hindi na siya makapaghintay na subukan ito kinabukasan. Bigla naman lumapit sa kanya si Ines at biglang lumuhod, kung saan humihingi siya ng tawad sa pag-aalangan kay Noor noong una, dahil tungkulin niyang protektahan ang pamilya ng hari mula sa lahat ng posibleng kapahamakan. Sa wakas ay naintindihan na ni Noor na hindi pala isang katulong si Ines, kung saan namangha pa siya nang malaman na isa itong pangalawang kapitan ng Warrior Corps. Ayon pa kay Ines ay kilala siya bilang Divine Shield mula pa noong kabataan niya at tungkulin niyang protektahan si Lady Lin, ngunit dahil natupad ni Noor ang tungkulin iyon sa kanyang pagkawala, ay nangangako siyang tutulong sa lahat ng pangangailangan ng bida bilang isang kabayaran. Kaya nang tanungin at malaman ni Ines ang pangalan ni Noor ay bigla niya itong ikinagulat, ngunit sinabi niya sa nagtatakang bida na wala iyon saka umalis. Ngunit hindi pa nga nakakaalis si Noor sa kanyang kinatatayuan ay bigla naman siyang hinarang ni Gilbert at hinahamon siya sa isang laban, kung saan napaisip si Noor na ayaw talaga siyang pauwiin ng mga ito. Habang nagtataka si Noor kung saan sila pupunta, ikinagulat niya nang dalhin siya nito sa training room ng kastilyo at pinapili siya ng kanyang sandata na gagamitin. Kaya kahit matagal nang walang pagsasanay si Noor sa ibang tao mula pa noong siya ay nasa training school, ay tinanggap niya ang hamon ni Gilbert bilang isang magandang pagkakataon upang matuto mula sa isang veterano. Ngunit nang magsimula ang kanilang laban, agad na umatake si Gilbert subalit madali lamang itong naiwasan ng bida. Habang nagpatuloy sa pag-atake ang kanyang kalaban, napansin ni Noor na napakadetalyado ng mga galaw ni Gilbert, ngunit may isang bagay siyang hindi maintindihan, at iyon ay kung bakit sobrang bagal ng mga atake nito. Kaya nang maisip niya na marahil sinasadya ito ni Gilbert dahil isa siyang baguhan, bigla niyang ipinatigil ang laban at hiniling na huwag itong magpigil sa kanya sa pag-atake. Aminado naman pala roon si Gilbert kaya't muli siyang nagbitaw ng mga atake, na kung saan medyo bumilis nga ito ngunit nagtaka si Noor kung bakit nito iniiwang bukas ang sarili para sa isang counter-attack. Samantala ay hindi naman maintindihan ni Gilbert kung bakit hindi niya matamaan si Noor, kaya't sinubukan niyang baguhin ang kanyang atake habang nasa ere ang bida, ngunit nakita pa rin ito ni Noor at madali lamang na nilusutan ang atake. Kaya habang hindi makapaniwala ang ilan ay muling sinabi ni Noor na ayos lang na mas bilisan pa ni Gilbert, kung saan medyo na-hurt doon ang pride ng kapitan. Habang napapaisip si Noor na hindi kaya nagbunga na ang kanyang matagal na panahong pagsasanay at siya ay tila lumakas, isang naiinis na Gilbert ang biglang ginamit ang kanyang ultimate skill upang tamaan lamang ang bida. Kaya nang inakalang tinamaan niya si Noor ay nagawa pa rin pala nitong makaiwas sa kanyang pinakamalakas na atake, kung saan hindi na naman makapaniwala rito ang ilan lalo na si Gilbert. Ngunit doon ay bigla na lamang sumuko si Noor sabay agad na sumibat, habang si Gilbert ay lubos na napahiya kahit ibinigay pa sa kanya ang panalo, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang siya ay natalo. Naalala ni Gilbert noong walang makatalo sa kanya mula pa sa unang araw na humawak siya ng sibat kung saan ito ay itinuturing niyang isang talento, ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay wala siyang maramdaman kundi pagkabagot dahil hindi niya matagpuan ang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Kaya nang sabihin sa kanya ng pinuno ng nayon na may kumakalat na balita na tinatawagan ng kaharian ang malalakas upang sumali sa kanilang hukbo para sa paghahanda sa posibilidad na digmaan, ay naging interesado rito si Gilbert at maaaring makatagpo na niya ang kanyang hinahanap. Ngunit nang bumalik nga si Gilbert sa bayan ay wala kahit isang miyembro ng hukbo ang kayang tumapat sa kanya, kung saan kahit ang pagpatay sa mga halimaw ay hindi na rin nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang kalaban.
Kaya kahit na ginawaran si Gilbert ng titulo ng pagiging isang Divine Spear ay patuloy pa rin ang kanyang pagkabagot. Dumating naman ang kanyang master at nalaman ang kanyang dilema, kung saan iminungkahi nito na kalabanin niya si Ines, ngunit sinabi ni Gilbert na sa tuwing nagkakaroon sila ng mock battle ay palagi lamang siyang nananalo. Alam niyang nababagot din ang kanyang master sa pagtuturo sa mga bagong adventurer at sundalo lalo na't wala sa mga itong makapantay sa kanyang lakas, ngunit sinabi ng kanyang master na ito ay ang kanyang tungkulin dahil sila ang poprotekta sa kaharian balang araw. Bukod pa roon ay naniniwala siyang darating ang araw na may isang makakalagpas sa kanyang lakas, mula sa mga tinuruan niyang mga adventurer. Kaya nang marinig ni Gilbert ang tungkol sa isang lalaki na nagawang talunin ng isang minotaur sa isang atake lamang, nais niya itong makilala ng personal at kalabanin. Subalit nang makalaban niya ito ay hindi niya maramdaman ang kapangyarihan na kinakailangan upang talunin ng isang minotaur, ngunit hindi niya mapagkakaila na nagawa nitong iwasan maging ang kanyang pinakamalakas na atake. Bukod pa roon ay bigla na lamang nitong isinuko ang laban, at inisip niya na marahil ginawa ito ni Nor bilang paggalang sa kanya upang hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Subalit habang papaalis si Nor ay napansin niya ang mga bitak sa sahig at wala siyang ideya kung paano ito ginawa ng bida, ngunit isa lamang ang hindi niya maitatanggi, na sa wakas ay nahanap na niya ang kalaban na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda ay iniisip naman ni Nor na pinagbigyan lamang siya ni Gilbert, dahil kung hindi nito binagalan ay siguradong namatay na siya sa malakas na atake nito kanina, kahit ginamit pa niya ang kanyang physical enhancement at feather step abilities. Kaya nagpapasalamat siya kay Gilbert sa pagpapaalala sa kanya na siya ay isang mahinang nilalang pa rin, kung saan balak niyang magsanay pa ng mas mabuti. Kinabukasan ay sinimulan ng gamitin ni Nor ang kanyang maalamat na espada sa pagdakot ng mga dumi sa imburnal, kung saan ikinagulat niya kung gaano maaasahan ang espadang ito para sa ganitong trabaho, dahil hindi pa naging ganito kalinis ang mga imburnal noon. Bukod pa roon ay wala man lang itong naging kahit anong gasgas dahil sa sobrang tibay nito. Dahil sa naging insidente sa dungeon kamakailan ay ang trabaho ni Nor sa konstruksyon ay pansamantalang pinatigil, kung saan ngayon ay tambay na siya maghapon at ayaw niya nang walang ginagawa. Kaya habang iniisip niya kung paano makakatulong sa mga tao gamit ang kanyang espada ay bigla niyang naisip na gawin itong sagwan ngunit kailangan niya ng bangka, naisip din niya na gamitin ito sa paggawa ng pizza ngunit kailangan niya ng pugon, habang naisip niya din na gamitin itong grill ngunit maliit lamang daw na apoy ang kaya niyang gawin. Bigla naman may narinig si Nor sa kanyang likuran at ito pala ang prinsesa na si Lin, na kung saan mayroon itong espesyal na kahilingan sa kanya. Nais niyang tanggapin siya ni Nor bilang isang page, isang hindi bayad na assistant na mag-aalaga ng lahat ng pangangailangan ni Nor sa araw-araw, sa pag-asa na makakakuha siya ng ilang kapakipakinabang na kaalaman mula rito. Ngunit nang tanggihan siya ni Nor ay sinabi ni Lin na hindi siya gagawa ng kahit anong abala, habang magiging kapakipakinabang din siya dahil nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na training school, o di kaya kung nais ni Nor ay magbibigay din siya ng malaking sweldo kung papayag siyang maging kanyang guro. Ngunit sinabi ni Nor na hindi iyon ang issue rito, kung saan wala lang talaga siyang maituturo sa kanya at hindi rin niya kailangan ng tulong at pera. Gayunpaman ay naging mapilit si Lin at nais patunayan ang kanyang kakayahan sa bida, kung saan nagcast siya ng isang icicle spell patungo sa kanya, ngunit bago pa man sa kanya ito bumagsak ay winasak niya ito gamit ang isang fire spell. Habang hindi lang yun dahil may kasanayan din siya sa pagiging isang thief, kung saan nilabas niya ang isang maliit na patalim at mabilis na pinutol ang puno sa kanyang likuran sa isang iglap. Nais din niyang ipakita kay Nor ang kanyang kasanayan sa espada at nagpakawala siya ng isang divine slash patungo sa bida, na ikinawasak naman ng malaking puno sa likuran nito. Gayunpaman ay muling tumanggi si Nor sa kahilingan ni Lin, kung saan muli niyang inulit na wala siyang maituturo sa kanya. Kaya habang hindi pa rin maintindihan ni Lin ang punto ng bida, sinabi ni Nor sa kanya na marami siyang malulupit na kasanayan, ngunit ito lamang ang kasalukuyang kakayahan na mayroon siya. Doon ay umalis na lamang si Lin at naalala ang kwento ng isang batang walang talento, na nasubukan ng lahat ng 6 na training school. Madalas na iniisip ng mga tao na ito ay isang kathang isip lamang upang maging isang leksyon sa lahat ng susubok sa training school, kung saan inakala niya rin na gawa-gawa lamang ang kwento, ngunit ngayon ay nakilala niya ang taong ito. Naalala niya noong ipinakita sa kanya ng mukhang Enchanted Kingdom ang isang simpleng spell na tinatawag na Tiny Flame.
Sinabi nito na kung sapat ang kanyang pagsasanay ay maaari niyang mapalaki ng kaunti ang apoy, ngunit kahit ano pa man ang gawin niyang pagsasanay ay hindi ito lumalaki. Kaya ikinagulat niya nang makitang nakagawa si Noor ng napakalaking tiny flame, na mas malaki kaysa sa kayang gawin ng kanyang guro, na siyang pinakamagaling na magician sa buong mundo. Habang naniniwala siyang walang kapantay si Noor sa lahat ng 6 na sangay, nananatili pa rin itong mapagkumbaba at ginagamit ang kakayahan upang makatulong sa mga tao. Dahil nais niyang makamit ang ganitong lakas para sa araw na siya ay mapabilang din na pamunuan ang kaharian na ito, hindi tinanggap ni Lin ang pagtanggi sa kanya ni Noor at muli niyang pinuntahan ito. Habang nanumpa siya na susundan ng yapak ng bida hanggang sa maging karapat-dapat siyang maging isang apprentice nito, tinawag niyang sensei ang bida, na ipinagtaka ni Noor kung anong pinagsasabi nito. Napapaisip ngayon si Rain kung bakit sa dami ng pwedeng iregalo, ay ang napakahalagang Black Blade pa ang ibinigay ng kanyang ama sa isang taong hindi pa kilala ang pinagmulan. Ito ay itinuring na nilang isang napakahalagang kayamanan, matapos itong matagpuan ng kanyang ama kasama ang 6 pang mga adventurer, nang lakbayin nila ang isang mapanganib na dungeon. Ang espada ay gawa sa hindi kilalang materyales na mas matibay kaysa sa alinmang metal na kilala ng tao, na kahit ano pa mang mga kasanayan at kapangyarihan ng ginamit rito ay hindi ito nakitaan ng anumang gasgas, kaya't nakuha nito ang bansag na Unbreakable Blade. Subalit ang malaking katanungan kay Rain ay kung bakit nakipagsapalaran ang kanyang ama na ibigay ito kay Noor, kung saan naisip niya na posibleng umaasa ang kanyang ama sa bida upang gumanap ng mahalagang papel sa kanilang kaharian sa hinaharap. Sa ibang eksena, habang napapatanong pa rin si Noor kung okay lang bang kasama niya ang isang noble na tulad ni Lin, sinagot siya ng kanyang apprentice na ayos lang ito dahil isa pa rin naman siyang adventurer. Ngunit pakiramdam ni Noor ay hindi pa rin siya karapat-dapat bilang isang guro para kay Lin, kaya't naisip niyang pumunta mamaya sa guild upang kumuha ng mga nakakaboring niyang mga trabaho, upang sa gayon ay mawalan ito ng interes sa kakasunod sa kanya. Nang ipinagtaka ng guildmaster kung bakit kasama ni Noor ang isang noble na tulad ni Lin, sinabi ni Noor na masyado itong komplikado. Kaya nang sabihin ng guildmaster na ayaw niyang masangkot sa mga komplikadong bagay, agad na binago ni Noor ang usapan at sinabing naroon sila upang kumuha ng pang-2 tao na trabaho. Dahil si Lin ay isang Silver B rank adventurer ay maaari silang tumanggap ng goblin hunting job, kung saan ikinagulat ni Noor dahil ito ang mga karaniwang halimaw na madali lamang na pinapatay sa ibang anime, ngunit hindi tulad rito. Masaya si Noor dahil sa wakas ay makakakuha na rin siya ng quest na hindi lamang paglilinis ng imburnal, ngunit medyo na guilty ang bida dahil lumalabas na siya ay makikinabang sa ranggo ni Lin para sa kanyang sariling kapakanan. Subalit nang malaman ni Noor na ayos lang pala ito kay Lin ay agad niyang kinuha ang kanyang espada at excited na lumabas, dahil matutupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap. Ngunit sinigawan siya ng guildmaster dahil hindi pa nito naibibigay sa kanya ang mga detalye ng quest, kaya bumalik si Noor at itinuro ng guildmaster sa kanila ang lokasyon kung saan nila makikita ang mga goblin. Paalala sa kanila ng guildmaster na kailangan nilang dalhin ang kanang tainga ng mga goblin na kanilang mapapatay, dahil ito ang magiging tanda upang makuha nila ang kanilang kabayaran. Dahil ito ang unang beses na makakakita si Noor ng isang goblin, ay natanong niya si Lin tungkol sa mga nilalang na ito, na kung saan ipinaliwanag naman ni Lin na ang mga goblin ay karaniwang kumakain ng mga prutas at maliliit na hayop. Habang sila ay kilala rin na umaatake ng mga tao, mabilis din lumaki ang kanilang populasyon, kaya't ang guild ay palaging nagbibigay ng mga quest upang makatulong sa pagkontrol ng paglaki ng kanilang populasyon. Dagdag pa ni Lin na ang mga goblin ay mahalagang bahagi rin ng ecosystem ng kagubatan, kaya't mas mabuti na huwag silang patayin ng tuluyan. Namangha si Noor sa dami ng alam ni Lin sa iba't ibang bagay, kaya't muli siyang napaisip na parang wala na talaga siyang maituturo pa sa kanya. Nang makapasok na sila sa malalim na bahagi ng kagubatan ay bigo pa rin silang makahanap ng kahit isang goblin, kung saan napaisip si Lin na tila totoo ang balita tungkol sa bumababang bilang ng mga ito. Kaya nang may maramdaman si Lin na presensya ng isang nilalang sa malapit ay agad silang nagpasya na puntahan ito, ngunit habang sila ay naglalakad ay napansin ni Lin na bigla namang naglaho ang presensya na kanilang sinusubaybayan. Pagdating nila sa lokasyon kung saan hinihinalang naramdaman ni Lin ang presensya ay wala silang nakitang kahit ano, ngunit biglang napansin ni Noor ang isang kalahati ng katawan ng goblin na nakalutang sa hangin.
Nang makita ito ni Lin ay agad siyang nag-cast ng revealing spell upang makita kung ano ito, ngunit ikinagulat nila nang lumitaw sa kanilang harapan ang isang dambuhalang goblin na mukhang adik sa gym. Habang ito ang unang beses na makakasagupa si Nor ng isang goblin, hindi niya akalain na ganito pala ito kalaki at idol si Batista, habang ikinagulat niya na marunong din itong gumamit ng sandata. Sa kabilang banda naman ay labis ang pagkabahala ni Lin dahil ang bagay na iyon ay isang Goblin Emperor, isang itinuturing na catastrophic class threat na nilikha gamit ang isang forbidden research, at kumakain ng kapwa niya Goblin para kunin ang kanilang lakas. Subalit nang sabihin sa kanya ni Nor na huwag siyang matakot dahil ito ang pinakamahina sa lahat ng halimaw, nagkaroon na maling ideya si Lin na marahil pinili ito ng kanyang sensei dahil inaasahan na nitong lalabas ang isang Goblin Emperor. Kaya't nagkaroon ng lakas ng loob si Lin na lumaban kasama ang kanyang sensei. Nang sumugod na sa kanila ang Goblin ay ginamit ni Nor ang kanyang parry skill upang salagin ang atake nito, habang hindi rin siya pumayag na maitulak siya nito sa isang sulok. Doon na pumasok si Lin upang mag-cast ng Wind at Ice spell sa halimaw, ngunit ikinagulat nila na kahit may malaki itong pangangatawan ay masyado itong mabilis upang ilagan lamang ang mga pag-atake. Biglang tumigil ang pangit at bumato ng isang puno kay Lin ngunit mabilis naman itong sinalag ng kanyang sensei, subalit muli pa itong bumato ng mas marami pang puno, na sunod-sunod namang pinagsasalag ng bida. Dahil doon ay naisipan nitong bumato ng maraming puno mula sa itaas habang isa naman mula sa kanyang harapan, kung saan napaisip si Nor kung paano niya pa itong haharapin ng sabay. Buti na lang ay ginamit ni Lin ang kanyang Wind Blast upang itaboy ang maraming puno, ngunit laking gulat nila nang makitang walang epekto ito sa halimaw dahil mabilis ding naghilom ang mga sugat nito. Biglang napansin ni Lin ang Mana Stone sa ulo ng halimaw, kung saan napagtanto niya rin na marahil ito ang dahilan kung bakit nagagawa nitong makapaghilom, kaya't sinabi ni Nor na kailangan nila itong wasakin. Nang makaisip si Nor ng isang ideya ay inutusan niya si Lin na gamitin ang Wind Blast nito sa kanyang likuran, ngunit sinabi ni Lin na isa itong kabaliwan dahil may kakayahan itong humasak ng mga pader ng kastilyo. Ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil gagamitin niya ang kanyang espada upang hindi ito direktang tumama sa kanya, dahil ito lamang ang tanging paraan upang mabilis siyang makalapit sa halimaw. Kaya nang sundin nga ito ni Lin ay para siyang naging isang fighter jet na nilunsad ng carrier sa bilis, habang ginamit niya ang kanyang physical enhancement at feather step upang maiwasan ang mga pag-atake ng halimaw. Nagawang makalapit ni Nor sa halimaw at tumalon siya ng mataas, habang nagawa niyang tamaan ito sa ulo at ikinatanggal ng Mana Stone nito sa noo. Nang lumapit si Lin upang ipakita sa kanya ang Mana Stone, sinabi niya rito na tapusin na ang halimaw dahil labis na ang nararamdaman nitong sakit, ngunit pakiusap niya na huwag itong pahirapan. Sinunod naman ni Lin ang utos ni Nor ngunit bigla niya itong sinunog hanggang sa mamatay, kung saan ewan ko lang kung naintindihan niya ng maayos ang utos ng kanyang sensei. Habang si Nor naman ay sinabing hindi muna siya kukuha ng mga goblin hunting quest sa ngayon dahil malinaw na hindi pa sapat ang kanyang lakas, ngunit hindi niya alam na malayo iyon sa isang pangkaraniwan na goblin. Matapos ang nangyari ay agad na nakatanggap ng report si Rain tungkol sa Goblin Emperor na tinalo ng dalawang bida, kung saan hinala niya na marahil ang may pakana na naman nito ay ang Magic Empire of Deridas. Ayon sa sinabi ni Lin sa opisyales ay gumamit ng advanced concealment magic ang halimaw at marahil matagal nang nagtatago sa kagubatan, kung saan ikinagulat ito ni Rain dahil hindi man lang ito na-detect ng kanilang shadow company. Habang palaisipan rin kay Rain kung paano naipasok ang isang malaking halimaw sa kanilang kaharian gamit ang summon ng magic na hindi man lang nadidetect ng kanilang sensory network, ibinigay din ng mga opisyales ang mga report tungkol sa kakaiba pang insidente na naganap sa nakaraang 3 buwan. Nagpasalamat naman sa kanila ang prinsipe, at sinabihan na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Samantala nang iulat na ng dalawa ang ginawa nilang pagpatay sa goblin, sinabi ni Nor sa guildmaster na mahirap pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Inisip ng guildmaster na marahil nagtatago lamang si Nor sa buong panahon na iyon, kung saan masyado pang pa-humble ang bida at sinabing kung hindi niya kasama si Lin kanina ay hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya roon. Nang malipat ang kanilang usapan sa Mana Stone ay wala namang ideya ang guildmaster sa sinasabi ni Nor, dahil ang mga karaniwang goblin ay walang Mana Stone sa ulo, kaya't natanong niya kung talaga bang goblin lang ang kanilang nakalaban. Ayon kay Nor na goblin naman daw ang kanilang nakalaban ngunit hindi niya sinabi na para na itong si Abomination,
kaya't sinabi na lamang ng Guildmaster na ipakita ang tainga para patunay na napatay nila ito. Ngunit doon ay bigla nilang naalala na sinunog pala ito ni Lin hanggang sa maging abo, kung saan wala tuloy silang may pakitang ebidensya. Muling nakatanggap si Lord Rain ng mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari na kamakailan lamang naganap sa kanilang lugar, kung saan bigla niyang napagtanto na katulad ito sa nangyari sa Forest of the Beast. Kaya nang napagtanto din niya na marahil nakapasok na ang kanilang mga kaaway sa kanilang teritoryo, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng unit na may kasanayan sa paghahanap, habang hiniling din niya na isama ang 6 sovereigns na tinatawag, dahil ito ay seryoso ng sitwasyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili na hindi niya agad natukoy ang mga pangyayari, habang wala din siyang ideya kung ano ang balak ng Magic Empire of Deridas. Ngunit naiinis si Rain dahil walang malasakit ang mga ito sa buhay ng lahat ng inosenteng mamamayan na nakatira sa kanilang kaharian, para lamang makuha ang karapatan at kayamanan sa kanilang dungeon. Samantala ay hindi naman makapaniwala ang dalawa na kumakain sila ngayon ng masarap na pagkain, dahil sa kabutihang palad ay ibinigay pa rin sa kanila ng Guildmaster ang bayad sa napatay nilang goblin, kahit na nakalimutan nilang dalhin ang patunay na napatay nila ito. Ngayong natapos na ang kanilang unang misyon ni Lin, napapaisip si Nor kung gaano pa katagal mananatili ang prinsesa, dahil gusto na niyang magsolo. Kaya nang maisipan na ni Lin na oras na upang umuwi ay napayes na lamang ang bida, ngunit sa hindi inaasahan ay bigla naman dumating ang kapatid nitong si Lord Rain. May pakiusap ito sa dalawa na tumungo sa isang lungsod sa Mountain District kinabukasan, kung saan ipinangako ng prinsipe na magbibigay siya ng karwahe at sapat na kabayaran para kay Nor dahil sa abalang iyon. Kaya kahit hindi pa sinasabi sa kanya ang detalye o ang kanilang magiging layunin para sa misyon na iyon, agad na tinanggap ni Nor ang pakiusap ng prinsipe, sa kadahilan ng makakasakay na rin siya sa wakas sa isang karwahe dahil hindi pa daw siya nakakasakay rito simula noong pagkabata. Habang ini-enjoy ni Nor ang tanawin dahil nakakita na rin siya sa wakas ng mga deer na nakikita niya lamang sa Manila Zoo, napansin niya si Lin na tila hindi nag-e-enjoy sa kanilang joyride. Humingi ng paumanhin si Lin dahil sa kahilingan ng kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil babayaran naman siya para dito, at bilang kabayaran na rin ito sa pagtulong sa kanya sa pagpatay sa goblin. Ngunit tila hindi lang yun ang bumabagabag para kay Lin, dahil habang si Nor ay excited ay iba naman ang kanyang pakiramdam, noong ipinaliwanag na ng kanyang kapatid ang kanilang mga tatahaking ruta. Dahil noong sabihin ni Rain kung walang ibang mangyayari sa kanilang paglalakbay ay kailangan nilang tawirin ang bundok patungo sa Holy Theocracy of Mithra, habang tila magiging isang happy trip lamang iyon kapag walang ibang mangyayaring kakaiba. Sinabi naman sa kanya ni Ines na huwag siya masyadong mag-alala, ngunit lumalabas na binigyan si Ines ng lihim na utos ni Rain bago sila umalis. Sinabi sa kanya ni Rain na kapag dumating na ang isang krisis na maaaring ikawasak ng kaharian, nais nitong tumakas sila ni Nor at Lin papunta sa Mithra, kung saan hindi niya sinabi sa kanyang kapatid ang tungkol rito dahil alam niyang mananatili ito upang ipaglaban ang kabisera. Sinabi ni Ines na hindi magandang ideya na umalis siya ng kabisera habang nalalagay ito sa isang krisis, ngunit sinabi sa kanya ni Rain na siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kaligtasan ni Lin. Nang huminto muna ang tatlo upang magpahinga, humingi ng paumanhin si Ines kay Nor dahil nadamay pa siya sa lahat ng ito, kung saan hindi naman maintindihan ni Nor dahil ang alam niya ay isa lamang itong happy trip. Habang tikom pa rin ang bibig ni Ines tungkol sa kanilang totoong layunin, sinabi ni Ines sa bida na sisiguraduhin niyang magiging maayos ang kanilang kaligtasan ni Lin, ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at magaling din daw siya sa takbuhan. Sinabi naman ni Ines na hindi na niya kailangan gawin iyon dahil kaya niya silang protektahan gamit ang kanyang kalasag, kung saan ipinagtaka naman ni Nor dahil wala naman itong dalang kahit ano. Kaya nang nakapagpasya si Ines na ipakita ang kanyang Divine Shield sa bida, ikinamangha ito ni Nor at naalala ang sinabi sa kanya ni Lin na kasing lakas daw ni Ines si Gilbert, habang siya naman ay nangangamote pang talunin ang isang mahinang goblin. Pero ito yung goblin. Nang sabihin ni Nor na sobrang talentado ni Ines, hindi alam ni Ines kung matatawag ba niyang isang talento ito, dahil ito ang nagpaalala sa kanya noong nasa bahay ampunan pa siya at unang napansin ang kanyang kakaibang kakayahan. Habang wala pang ideya noon rito si Ines na maaari pala itong makasakit ng kanyang kapwa, ipinatawag siya ng 3 sa 6 na pinakamataas at hiniling na ipakita sa kanila ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Okan na isa itong biyaya mula sa kalangitan,
na maaaring maganyong espada o kalasag, o maaari ding magdulot ng pagkawasak ng isang bansa depende sa kung paano niya ito gagamitin. Ngunit sinabi sa kanya ng nagngangalang Dandog, na huwag siyang mag-alala dahil tuturuan siya nito kung paano gamitin ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal ay natutunan ni Ines ang kanyang kakayahan at madaling nakakagawa ng isang kalasag na kayang pigilan ng isang malaking bato, ngunit ito rin ang naging dahilan upang ilayo niya ang kanyang sarili sa ibang tao dahil ayaw na niyang may masaktan pa siyang iba. Ngunit noong araw naman na nakilala niya si Noor ay ikinagulat niya nang marinig na niya ang pangalan nito, noong siya ay nasa isang misyon kasama ang kanyang naging ama-amahan na si Dandog. Habang nahihirapan sila noon sa dami ng halimaw at ang mga sundalong kasama nila ay nagsisimula ng mapagod, muling nabanggit ng kanyang ama na sana'y naroon si Noor upang gayahin ang mga ito. Para kay Ines ay nakuha na agad ni Noor ang pagkilala ng kanyang ama bago pa man niya magawa ito, kaya't nagkaroon siya ng natural na inggit sa bida kahit hindi pa man niya nakikilala ito noon. Kaya ito ang dahilan kung bakit tila may dalaw siya noong unang makilala niya ang bida, ngunit kailangan niyang isantabi ang kanyang emosyon upang hindi ito makasagabal sa kanyang misyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nagpapakyut ang bida sa bintana, napansin ni Noor na tila may kakaibang nangyayari sa bukirin, kung saan tila natutuyot ang ilang pananim kapag nadadaanan ng isang itim na usok. Nang mapansin nga ito ni Lin ay agad niyang ginamit ang kanyang uncover spell, upang ibunyag sa kanila ang isang higanteng kokak na may pakpak. Samantala ay ni-report ng isang kawal na maraming halimaw ang biglang umatake sa iba't ibang bahagi ng kabisera, kung saan agad iniutos ni Rain na i-deploy ang lahat ng dibisyon ng kasundaluhan upang mapigilan ang pag-usad ng mga halimaw. Hinala ng hari na pakana ang lahat ng ito ng hari ng Deridas at talagang tinupad nito ang kanyang mga banta sa kanila, kung saan sinabi ni Rain na mukhang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Nang itanong ng hari kung nasaan ang Sixth Sovereign, sinabi ni Rain na ang lahat ng ito ay naipadala na sa iba't ibang bahagi ng kabisera upang pigilan at puksain ang paglitaw ng mga malalakas na halimaw. Habang lumiliit ang kanilang puwersa-ani ng hari, sumang-ayon naman rito si Rain subalit sa kabutihang palad ay nagawa na niyang mailayo ang kanyang kapatid na si Lin. Samantala, matapos naman ibunyag ni Lin ang halimaw na kokak gamit ang kanyang uncover spell, isang bata ang makikitang kasama nito ngunit bigla itong inatake ng halimaw. Habang agad itong nakilala ni Ines bilang isang Black Death Dragon, walang ano-anong sumugod si Noor upang salagin ang muling pag-atake ng halimaw at para mailigtas na rin ang batang lalaki. Habang busy si Noor na pinagpapari ang mga atake ng halimaw, sinabi ni Ines na hindi nagkataon lamang na biglang lumitaw doon ang batang lalaki, kundi kasama din ito na naitago ng spell, kung saan napagtanto nila na marahil isa itong demon folk. Nang maalala ni Lin ang naging usapan nila ni Rain tungkol sa mga demon folk, ipinaliwanag na sila ay halos kapareho ng tao ngunit isang mga demi-humans na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Nabanggit ni Rain ang isang insidente na halos lipunin ng mga ito ang buong Mitra 200 taon na ang nakalipas, na kung saan ito ang naging dahilan upang sila ay ubusin ng mga tao. Ngunit marahil ay may mga natira pang mga demon folk sa mundo na nagtanim ng matinding galit laban sa buong sangkatauhan. Kaya napagtanto nila Ines na nangangahulugan lamang na ang batang iyon ay nagtatangkang dalhin ng halimaw sa kabisera upang atakihin ito. Subalit ang nakakainis kay Ines ay kung bakit biglang tinulungan ni Noor ang isang malinaw na kaaway, na para sa kanya ay isang kahangalan. Gayunpaman, handa pa rin tulungan ni Lin ang kanyang sensei, ngunit pinigilan siya ni Ines at sinabing huli na ito para kay Noor. Habang iniisip naman ni Noor na mas mahina ito kumpara sa goblin na nakalaban nila sa kagubatan, bigla itong nagbuga ng kung ano patungo sa kanya. Imbis na iwasan, nagpa siya si Noor na hindi umalis sa kanyang kinatatayuan dahil alam niyang masasaktan ang bata kung gagawin niya ito, kaya't pinari ni Noor ang atake ng halimaw. Subalit bigla na lamang nanlabo ang mga paningin ni Noor at agad niyang napagtanto na siya ay nalason ng atake na iyon, kung saan naisip niya na marahil ito ang nais iparating sa kanya ni Ines kanina. Sinubukan iligtas ni Lin si Noor ngunit agad itong pinigilan ni Ines, kung saan sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay protektahan ng prinsesa para sa ikabubuti ng kaharian. Bukod pa rito na ang isang pagbuga ng lason ng Black Death Dragon ay tiyak na isang kamatayan, kaya kahit kasama pa nila ang pinakamagaling nilang healer o si Mang Kepweng, ay hindi na rin nila kayang mailigtas ang bida.
Kaya nang muling naglabas ang halimaw ng lason ay ginamit ni Ines ang kanyang kalasag, habang si Lynn naman ay gumamit ng Purify para sa kanilang dalawa. Habang humihingi si Ines ng tawad kay Nor sa pag-iwan sa kanya, bigla niyang napansin ang pagtalsik ng kuko ng halimaw sa kanyang kalasag, na kung saan ikinagulat niya nang makitang patuloy pa ring lumalaban ang bida kahit tumutulo na ang mga lason sa mata at bibig nito. Doon na naintindihan ni Ines kung bakit mataas ang tingin ng kanyang ama kay Nor, kung saan ito ay dahil sa kanyang katatagan at hindi matitinag na kagustuhang protektahan ng iba. Subalit sa huling pagsalag ni Nor sa atake ng halimaw ay hindi na rin kinaya ng kanyang katawan, ngunit nang makita niya ang lason mula sa kanyang bibig ay tila nagawa niyang mapagtagumpayan ito. Sa isang malayong lugar, makikita natin ang batang demon folk kasama ang iba pang cursed children kung tawagin, na nakakulong dahil sa kanilang kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Habang sila ay itinuturing na mas masahol pa sa hayop, sinabi ng batang demon folk na ang kanilang kakayahan ay ginagamit lamang upang kontrolin ang mga alagang hayop, hanggang sa sila'y udyukan na gamitin ito sa mga halimaw at gamitin sa digmaan, na naging sanhi upang sila ay kamuhian ng husto ng mga tao. Palagi ring nakakatanggap ang batang demon folk ng pambubugbog mula sa kanyang amo nang wala man lang dahilan, habang hindi rin siya binibigyan nito ng pagkain sa loob ng 3 araw. Habang may kakayahan siyang basahin ang mga iniisip ng mga tao, nalalaman niya kung gaano kalaki ang galit ng mga ito sa kanilang lahi. Ngunit nang malaman ng mga tao na mayroon siyang ganoong kakayahan, ay lalo pa siyang kinamuhian ng mga ito at naging mas marahas ang pagtrato sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng masasamang ginawa ng mga ito sa kanya, hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na maghiganti o gawin din ang mga bagay na iyon sa kanila. Ngunit isang araw, inutusan siya ng kanyang amo na dalhin ang isang halimaw upang atakihin ang isang kalapit na kaharian. Ipinangako nito sa kanya na kapag ginawa niya iyon ay maililigtas niya ang mga kapwa niya demon folk at ang kanilang buong kaharian, habang may pangako ding hindi na siya nito sasaktan at maging ang kanyang mga kasama. Sinubukan niyang basahin ang isip nito upang malaman ang tunay nitong plano, ngunit nakasuot ang lalaki ng isang mahiwagang aparato na pumipigil sa kanyang magawa ito. Kaya dahil sa banta ng lalaki na sasaktan ng kanyang mga kasama ay napilitan siyang sundin ang pinag-uutos nito, ngunit nang mabasag ang kanyang proteksyon ay nawalan din siya ng kontrol sa halimaw at inatake siya nito. Doon ay agad niyang napagtanto na siya ay nabigo sa kanyang misyon at alam niya na lalo pang magdurusa ang iba pa niyang kasama, ngunit masaya siyang mamamatay nang hindi napipilitang manakit ng iba. Umaasa siyang muling ipapanganak na may mas mabuting buhay, kung saan maaari siyang makatulong sa iba at makakain ng masarap na pagkain. Ngunit bago pa man siya tapusin ng halimaw ay lumapit si Nor upang siya ay iligtas, na kung saan hindi niya maunawaan kung bakit siya prinoprotektahan nito. Nang bumuga ng lason ng halimaw ay napansin ni Nor na pareho sila ng bata na naapektuhan nito, kaya't imbis na gamitin ito sa kanyang sarili ay ginamit ni Nor ang kanyang healing magic rito, habang nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay bumagsak na rin si Nor sa dami ng lason na kanyang tinamo, ngunit tiwala siyang mapagtatagumpayan niya ito. Naalala ni Nor noong panahong kumukuha siya ng mga sangkap sa kagubatan, na kung saan nakalikom siya ng iba't ibang uri ng ligaw na gulay. Ngunit hindi niya napansin ang isang kakaibang halaman na ginamit niya rin upang sangkap sa kanyang hapunan, na naging sanhi ng biglaan niyang pagkabagsak at pagsusuka ng dugo. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang low heel upang may raos niya ang magdamag, habang natuklasan niya mula sa libro ang halaman na tinatawag na Dragon Ruin na nagdulot sa kanya ng pagkalason, na minsan siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na huwag kailanman kakainin ito. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay ngunit hindi ito kinaya ng kanyang katawan, kaya't muli niyang ginamit ang kanyang low heel upang makabawi. Makalipas ang ilang oras matapos mawalan ng malay, nagising siya na maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit napagtanto niyang siya ay nagugutom kaya't muli siyang pumunta ng kagubatan upang kumuha ng makakain. Ngunit doon ay kinagat naman ang kanyang puwet ng isang makamandag na ahas, na agad naman niyang ikinabagsak. Subalit matapos lamang ang ilang oras ay muling bumangon si Nor na parang walang nangyari, habang dinala niya ang napatay na ahas sa kanila upang lutuin, kung saan napagtanto niyang masarap naman daw pala. Nang muli siyang pumunta ng kagubatan, sinadya niyang magpakagat sa ahas at napansin niyang unti-unti siyang nagkakaroon ng tolerance sa lason, na kahit hindi siya nagkakaroon ng bagong kasanayan ay kaya naman niyang kainin ang kahit ano pang mga makamandag na bagay,
at napagtanto na masasarap ang mga ito. Kaya nang muling bumangon si Nor ay isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan, na mukhang masarap din kainin itong dambuhalang Froggy. Nagpatuloy si Nor na salagin ang mga atake ng halimaw hanggang sa tuluyan na niyang masira ang mga kuko at mga ngipin nito, na naging dahilan naman para sa halimaw na mag-ipon ng lason para sa isang malakas na atake. Ngunit bago pa man ito ibuga ng halimaw ay sinungalngal ito ni Nor upang pilitin isara ang bibig nito, na naging sanhi ng pag-ipon ng lason sa loob ng katawan nito at tuluyang sumabog. Matapos matalo ni Nor ang halimaw ay agad siyang lumapit sa bata upang tanungin kung anong ginagawa nito rito, na kung saan inamin naman ng bata na nangako siyang dadalhin sana niya ang palaka patungo sa lungsod. Agad na nagkaroon ng agam-agam si Nor na marahil ang palaka ay gagamitin kasangkapan para sa pinapaitan, at ang pamilya ng bata ay nag-aalaga ng mga palaka upang itinda ang karne nito. Naisip din niya na kaya nagtatago ang bata sa isang barrier dahil ayaw nitong manakawan ng masarap na karne ng palaka, kaya't nagsimula siyang humingi ng paumanhin at sinabing babayaran na lamang niya ng installment ang kanyang nasira, ngunit sinabi ng bata na hindi na niya kailangan gawin iyon. Nang tanungin ni Nor kung paano nagawang dalhin ng bata ang malaking palaka ng ganoon kalayo, inamin ng bata na may kakayahan siyang kumontrol ng mga halimaw. Namangha rito si Nor dahil mayroon itong kakaibang kasanayan, ngunit sinabi ng bata na hindi iyon kasanayan, kundi isang kakayahan nilang mga demon folk, na kanilang taglay simula pa noong sila ay ipinanganak. Kaya habang inaasahan ng bata na magagalit si Nor ay lalo pang namangha sa kanya ang bida, dahil kung mayroon daw siyang ganoong kakayahan ay magagamit niya ang mga hayop upang makatulong sa pang-araw-araw na gawain. Nang tanungin ng bata si Nor kung talaga bang hindi siya natatakot sa kanya at sa kanyang kakayahan, hindi makita ni Nor kung bakit kailangan niyang matakot, dahil ang kakayahan na mayroon siya ay sobrang kapaki-pakinabang. Hindi makapaniwala ang bata nang malaman na may isang tao na iniisip na ang kanyang kakayahan ay may halaga, kaya't hindi niya napigilan lumuha dahil hindi niya akalain na maaari pala siyang makatulong sa ibang tao. Naisip ni Nor na marahil may mga mabigat na pinagdaanan ng bata kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman, kaya't sinabi niya rito na malalampasan niya din ito balang araw, at makakatulong sa iba sa paraan na gusto niya. Mabilis naman lumapit si Nalin upang gamutin ang bida, ngunit sinabi ni Nor na ayos lang siya dahil medyo immune na siya sa mga lason. Hindi naman makapaniwala si Lin kung paanong nalampasan ito ng kanyang sensei, dahil ang tumama rito ay isang matinding mayasma, na sumisira ng kahit anong mahawakan nito. Puwera na lamang sa isang teknik na kilala bilang Sacred Spirit, na kayang pagalingin ang kahit anong sugat sa katawan, ngunit nangangailangan ito ng matinding pagpapaunlad ng katawan at isipan bago ito matutunan. Kinakailangan ng Saint Sovereign ng 40 taon upang matutunan ito, ngunit para sa kanyang sensei ay nagawa lamang niya ito sa mas maikling panahon. Nang hilingin ni Nor kay Lin na gamutin niya ang bata ay agad niyang napagtanto na isa nga talaga itong demon folk, habang nais din ni Nor na isama sa kanila ang bata upang mabigyan ito ng libreng sakay. Nagtangka namang tumutol rito si Ines, habang pinaalala naman ni Lin kay Nor na isa itong demon folk at ang ginawa nito sa pamamagitan ng pagdala ng halimaw. Ngunit nang sabihin ni Nor na kailangan niyang bumawi sa bata dahil napatay niya ang palaka na dapat sanang dadalhin nito sa bayan, ikinagulat ito ng dalawa at lalong naisip ni Lin na masyado nga itong delikado. Nang maalala naman ni Nor kung sino ang nagbigay sa kanya ng trabahong ito, sinabi ng bata na wala siyang alam kung sino sila. Habang batay sa kilos at kalagayan ng katawan ng bata, naisip ni Ines na marahil isa itong alipin at pinilit lamang na gawin ang mga bagay na ito. Nalaman din nila mula sa bata na hindi niya alam kung saan siya nanggaling, habang nakapiring lamang siya bago siya iniwan sa gitna ng kung saan. Habang nagpakilala sa kanila ang bata bilang Rolo, unti-unti namang napagtanto ni Lin na mali ang kanyang ginawa dahil hinusgahan niya muna ito batay sa mga narinig niyang kwento, imbis na makita ito bilang batang nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya nang sabihin ni Lin na isama nila si Rolo sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Ines na magiging malaking problema ito dahil sila ay patungo ngayon sa Mitra, na kung saan mariin na ipinagbabawal ang mga demon folk. Ngunit habang nag-iisip si Lin kung ano ang dapat nilang gawin, isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanilang likuran at inakalang patay na si Rolo. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.